Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ating serye tungkol sa pamilyang Kristiyano. At noong nakaraang linggo, ang ating pong pinag-aralan, ang ating tinalakay ay tungkol sa katungkulan ng asawang lalaki sa kanyang pamilya. At ngayong umaga naman po, ay ating tatalakayin o ating pag-aaralan ay tungkol naman sa katungkulan ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ang mga babae po ay nilikha ng Diyos para sa isang espesyal o natatanging layunin, ang maging angkop na makakasama ng lalaki. Makibasa po kayo sa akin sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25. Genesis chapter 2 verse 18 to 25. Kung nandoon na po kayo, babasahin ko. Ang sabi po dito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinalayan ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Sa talata pong ating binasa ay nakita ng Diyos na hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya sinabi ng Diyos na bibigyan niya ang lalaki ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha ang Diyos ng iba't ibang uri ng hayop at inilapit ito sa lalaki. Ngunit wala isa man sa mga iyon ang angkop na makakasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang lalaki at nilikha niya si Eva mula sa tadyang ng lalaki. Anong laking tuwa at kaligayahan ang naramdaman ni Adan nang makita niya ang babaeng nilikha ng Diyos para sa kanya. Nagalak po si Adan. Malungkot po ang mag-isa. Mahirap ang walang makakasama. Ngunit wala siyang nakita isa man na angkop na makakasama niya doon sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Ang babae nilikha ng Diyos para tugunan ang pangangailangan ng lalaki na angkop na makakasama at makakatulong. Hindi lang basta makakasama, kundi angkop na makakasama. Nilikha ang babae para sa lalaki. Ang layunin ng pagkakalikha sa babae ay para punuan at tugunan ang pangangailangan ng lalaki. Ano mang kulang sa lalaki na nakita ng Diyos, kaya niya sinabi na hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa.
lahat iyon ay pupunuan ng kanyang asawang babae. Ano-ano kaya ang nakita ng Diyos na kulang o kailangan ng lalaki na ang babae lamang ang makapupuno? Ano-ano ba ang kailangan ng aking asawang lalaki? Paano ko ito pupunuan? At ngayong umaga po, ang ating pag-aaralan ay ang katungkulan ng asawang babae. Layunin ng ating pag-aaral na ito na pagkatapos ng mensaheng ito ay alam na natin kung paano pupunuan ang kakulangan at pangangailangan ng ating asawang lalaki. Ano-ano po ang kailangan ng ating asawang lalaki at paano ko ito pupunuan? Una, makakasama. A companion to your husband. Ang unang pangangailangan ng lalaki ay makakasama. Sa Genesis chapter 2 verse 18 ay sinabi po ang ganito. Sinabi ni Yahweh, hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Dito ang ginamit na salita ay tao, pero sa English version po ay ganito ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 18. It is not good for the man to be alone. Ang ginamit na salita ay the man, isang tiyak na tao, isang lalaki. At ang tinutukoy ng Diyos dito ay si Adan. Alam ni Yahweh na hindi maganda sa lalaki ang mag-isa. Masama sa lalaki o makasasama sa lalaki ang mag-isa. Kailangan ng lalaki ng makakasama at kailangan niya ng makakatulong. Ang kasama at katulong ay isang pangangailangan ng lalaki. Hindi makabubuti sa lalaki ang walang kasama at walang makakatulong. Hindi pa nare-realize ni Adan na hindi niya kailangan ang kasama o makakatulong, pero alam na ng Diyos ang pangangailangan niya na magkaroon ng kasama at makakatulong. Kaya binigyan siya ng makakasama at makakatulong ng Diyos. Habang isa-isang inilalapit ng Diyos ang mga hayop at pinapangalanan niya ito, marahil ay na-realize ni Adan sa kanya ang kanyang pangangailangan ng magkaroon ng makakasama. Wala siyang nakita doon sa mga hayop na angkop na makakasama niya. Ang bawat hayop ay may kanya-kanyang kasama na kauri, pero si Adan ay wala. Naghahanap siguro siya ng isang katulad niya. Ang ng isang kagaya niya. Makikita natin ang pananagibik ni Adan ng isang katulad niya. Kaya sa verse 23, nang makita ni Adan si Eva, ay napabulala siya ng sa wakas. Narito na ang isang tulad ko. Ang salitang sa wakas ay nagpapahiwatig ng matagal ng paghihintay, ng matagal ng paghahanap, na dinami-dami ng mga hayop na inilapit ng Diyos sa kanya isa-isa, marahil ay matiyaga siyang nagmamasid at naghahanap si Adan ng isang kagaya niya, ng isang kauri niya. Ngunit wala siyang nakita na angkop na makakasama at makakatulong niya. Nai-imagine po natin, may imagine po natin ang disappointment ni Adan. Na matapos ilapit ang lahat ng hayop sa kanyang harapan at wala na ibang ilalapit pa ay wala na talaga. Tapos na. Wala pa akong nakikitang angkop na makakasama ko. Mararamdaman natin ang emptiness sa puso ni Adan. Anong lungkot marahil ni Adan? Naramdaman niya marahil ang matinding pag-iisa na
na sa nilawak-lawak ng mundong kanyang ginagalawan, ay wala man lamang kahit isa na kagaya niya na makakasama niya. Kaya gayno na lamang ang tuwa ni Adan nang makita niya nang likhain ng Diyos si Eva. Kaya napabulala siya ng sa wakas, narito na ang isang katulad ko. Ang salita pong sa wakas ay nagpapahiwatig din ng malaking katuwaan na pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas, nakakita na rin siya ng isang kagaya niya, isang taong tulad niya. Masaya pong kasama ang mga hayop, hindi po ba? Marami sa atin ang mga pet lover. Nag-aalaga tayo ng mga pusa, ng mga hayop, ng mga aso. Sila ay malalambing sa atin. Pero iba pa rin po ang kagalakan at kasiyahan na makasama ang isang katulad natin. Kahit sila ay hindi angkop na makakasama ni Adan, gaano man kapagmahal ang mga alaga natin, wala pa rin makakatulad sa pagmamahal at pagmamalasakit o pagdamay na maibigay ng isang kapwa-tao o yung katulad natin. Isang taong katulad din niya angkop na makakasama at makakatulong ni Adan. Isang tao rin katulad niya ang makakasama at makakatulong ni Adan. Nakita ng Diyos ang pangangailangang ito ng isang angkop na makakasama, kaya nilikha ng Diyos si Eva. At iyan ang papel na gusto ng Diyos na gampanan nating mga babae sa buhay ng ating asawang lalaki. Bilang kasama, dahil malungkot at mahirap ang mag-isa. Tayo ang aaliw, tayo ang magpapasaya, magpapalakas ng loob, at mag-aalaga sa ating mga asawa. Tagapakinig tayo kung kailangan nila ng kausap. Tayo din ang sandala nila sa panahon ng kanilang kahinaan. Tayo ang magpapalakas ng loob kapag sila ay natatakot. Tayo ang sasama sa kanila sa lahat ng madilim at mahihirap na pagsubok nila sa buhay. Hindi natin sila iiwan sa gitna ng mabibigat na karanasan o problema. Kapag sumusuko na sila, tayo din ang tutulak sa kanila o hihila sa kanila, pasulong kung kinakailangan. Nasa likod tayo palagi ng ating mga asawa. Mangangarap tayong kasama nila at magkasama nating aabutin ang ating mga pangarap. Sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Kailangan nating maglaan ng panahon para sa ating asawa. Mag-enjoy, nakasama sila. Mamasyal, mag-relax, kumain sa labas. Mag-celebrate ng ating tagumpay na magkasama. Walang ibang higit na makakaunawa sa pangangailangang emosyonal ng ating mga asawa kundi tayo. Tayo ang dapat nakasama ng ating asawa sa lahat ng panahon at karanasan. Tayo ang dapat nakasama ng ating asawa sa lahat ng panahon at karanasan. Tayo ang provisyon ng Diyos para sa ating asawa, para matugunan ang pangangailangan nila ng makakasama. At ito po ang ating tatandaan, mga asawang babae. Huwag tayong papayag na ibang babae ang tatayo sa tabi nila sa anumang panahon, okasyon o karanasan. Kung mabibigo tayo na gawin ito, kung meron tayong kanya-kanyang buhay, kung tayo ay magkalayo sa isa't isa, hahanap talaga sila ng kanilang makakasama sa panahon na wala ka sa tabi nila. Dapat palagi kang nariyan
sa tabi ng iyong asawa. Dapat ay palagi kang nariyan sa tabi ng iyong asawa. Pangalawang tungkulin ng asawang babae sa kanyang asawa, katuwang o katulong. Una, makakasama. Pangalawa, katuwang o katulong. A helper to your husband. Sa Genesis chapter 2 verse 18 ay hindi lamang kasama ang sinabi ng Diyos na kailangan ng lalaki. Kailangan din niya ng makakatulong. Hindi mainam sa lalaki ang walang katulong. At nang sabihin ng Diyos na hindi mainam sa lalaki ang mag-isa, kaya bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong niya. Hindi kaya ang ibig sabihin ng Diyos ay kailangan ng lalaki ng katulong dahil hindi niya kayang mag-isa? Maaari siyang mag-isa, pero hindi yon mabuti. Hindi po yon mainam. Hindi yun makabubuti sa kanya. Ang makabubuti para sa kanya ay magkaroon ng katulong. Bakit siya bibigyan ng Diyos ng makakatulong kung kaya naman pala niyang mag-isa? At kung kailangan naman niya ng katulong, bakit hindi rin isang katulad niya na lalaki? Malakas, maraming magagawa. May mga lalaking hindi kailangan ng isang babae. Iniisip nila na kaya nilang mag-isa kahit na walang asawa. Marahil sa iba, na niloob ng Diyos na manatiling walang asawa ay totoo ito. Kagaya po ni Pablo, pero sa karaniwang lalaki, kailangan nila ng katulong o katuwang. Hindi lahat ng galing at kakayanan ay nasa lalaki. Bagamat ang mga babae ay mas mahina physically kaysa sa mga lalaki, may magagawa tayo na hindi kayang gawin ng mga lalaki. Sa NIV po ay binanggit sa verse 18, ang salitang suitable helper. Suitable helper. Naghanap si Adan ng angkop na makakatulong niya, ngunit wala siyang nakita. Kaya nilikha ng Diyos si Eva. Ang asawang babae ay nilikha ng Diyos upang maging angkop na katulong ng asawang lalaki. Angkop na katulong ng asawang lalaki. Ang lahat ng iyong katangian, galing, talino, at kakayanan ay bigay ng Diyos sa iyo para gamitin mo sa pagtulong sa iyong asawa. Ang mga bagay na kulang o wala sa iyong asawa ay ikaw ang magpupuno. Huwag nating ipagdadamot sa ating asawa ang ating mga galing at kakayanan. Tulungan natin siya sa lahat ng kaya natin upang magtagumpay siya sa lahat ng inaasahan at ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Basahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 26 to 28 at Genesis chapter 2 verse 15. Genesis 1 chapter 26 to 28. At tatalon po tayo sa Genesis chapter 2 verse 15. Ang sabi po sa 26 to 28, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop maging maamo o mailapman, malaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. At sa Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan.
Dito po ay inutusan ng Diyos si Adan na magpakarami. Punuin ang daigdig ng mga supling. Pamahalaan ito. Magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha, pangalagaan at pagyamanin ang halamanan na pinaglagyan ng Diyos sa kanila. Hindi po kayang gawin ni Adan na mag-isa ito. Kailangan niya ng asawa na tutulong sa kanya na magkaroon ng mga supling. Natutulong din naman sa kanila na pamahalaan, pagyamanin at pangalagaan ang buong daigdig. Napakalaki ng assignment ni Adan. Hindi niya kaya kung siya ay mag-isa lamang. Ang layunin ng Diyos sa buhay ng ating asawa ay hindi niya magagawa kung mag-isa lamang siya. Kailangan tayo ng ating asawa para tulungan siya na maabot at matapos ang assignment na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang asawang babae ay nilikha ng Diyos para tulungan ang kanyang asawa na tuparin ang layunin ng Diyos sa buhay nito. Mga asawang lalaki, maaaring may ibang mas magaganda, merong mas magandang katangian ang ibang babae kesa sa inyong mga asawa. Ngunit siya ang angkop na katulong na bigay ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Huwag ka nang titingin sa iba. Huwag mo nang ikukumpara ang iyong asawa sa iba. Mga asawang babae, huwag kayong papayag na ibang babae pa ang mas makakatulong sa pangangailangan ng inyong asawa. Huwag kayong papayag na ibang babae ang makakatulong pa sa inyong asawa. Huwag mong pabayaan ang iyong gawain at ang iyong katungkulan. Huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong pahila-hilata. Samantalang ating mga asawa ay patay pagod na. Ipaghanda natin sila ng masarap na makakain kapag sila ay uuwi. Nang maayos na tahanan, yung malinis, hindi puro kalat. Maibang tingnan yun pagdating nila galing sa paghahanap buhay, galing sa trabaho, makalat ang kanilang dadatingan. Iayos natin ang kanilang pananamit. Kung may kakayanan tayong maghanap buhay, tuwangan natin ang ating mga asawa sa pagkita ng pera para na hindi naman napapabayaan ang ating mga anak at ang gawaing bahay. Kung maayos ang kita mo, pwede ka namang kumuha ng helper o ng kasambahay para mag-asikaso ng mga gawaing bahay at para sa iyong mga anak na mag-aasikaso. May mga babae po na mas mahusay dumiskarte sa hanap buhay kesa sa mga lalaki. Gamitin natin ang lahat ng ating makakaya para tulungan ang ating asawa. Kapag nagkukulang tayo sa ating asawa at nakakaramdam siya ng hirap na parang walang tumutulong sa kanya, na mag-isa lang siyang nagpapakahirap, baka maghanap nga siya ng ibang tutulong sa kanya. Marami pong inaasahan ang Diyos sa ating asawa. Kung magtatagumpay siya o mabibigo, iyon ay nakasalalay sa ating mga kamay bilang mga asawa. Meron nga po tayong kasabihan na tayo po ang susuporta sa ating asawa. Pansinin po natin ang salitang helper o katulong na ginamit sa talatang ito, na ito ay galing sa Hebreo na ang name na Aser, na nangangahulugang kung paano tayo tinutulungan ng Diyos
Ang paraan kung paano tayo tinutulungan ng mga tao ay iba sa paraan na tinutulungan tayo ng Diyos. At ang silang salitang ginamit dito ay ganoon kung paanong tinutulungan tayo ng Diyos. Kaya tayong mga asawang babae ay may katungkulan na tulungan ng ating asawa kung paanong tinutulungan sila ng Diyos. Hindi ito parang alila o katulong na swelduhan. Hindi rin dahil napipilitan lamang, kundi buong pagmamahal, buong pagmamalasakit, kagaya ng pagmamalasakit ng Diyos sa kanila. Ibinibigay natin ang ating buong sarili para isikatatagumpay ng ating asawa. Tayong mga babae, wala tayong sariling layunin sa buhay. Ang ating layunin ay ang layunin ng ating asawa. At katungkulan nating tulungan siya na maabot ang layuning iyon. Si Eva ay nilikha ng Diyos para tulungan si Adan na maabot ang kanyang layunin. Kaya kayong mga binata, para sa mga binata, kung maghahanap kayo ng mapapangasawa, ang hahanapin ninyo ay yung kaisa ninyo sa inyong layunin. Sasamahan kayo na abutin ang inyong mga layunin. Kung hihingi kayo sa Diyos, ang ibibigay sa inyo ng Diyos ay isang babae na angkop na makakapuno ng inyong kakulangan at kahinaan. Meron po tayong kasabihan na behind every successful man is a strong woman. Malaki ang katungkulan na iniaatang ng Diyos sa atin sa mga babae para tulungan ang ating mga asawa na maabot nila ang lahat ng panukala ng Diyos para sa kanila. Pangatlo po na tungkulin ng natin na mga babae, matapat na asawa. A faithful wife. Sa Genesis chapter 22 verse 24 ay ganito po ang sabi, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang tagubilin pong ito ay para sa mga lalaki, ngunit ang prinsipyo ay parehas din sa mga babae, sa mga asawang babae. Kung papansinin po natin ay parang ang verse 24 ay wala sa tamang konteksto. Ano po? Bakit nang ibigay ng Diyos si Eva kay Adan ay binanggit ang tungkol sa pag-iiwan ng lalaki sa kanyang ama't ina para makisama sa kanyang asawa, gayong wala namang magulang, wala namang ama't ina si Adan na dapat iwan. Ang verse 24 po ay huwarang uri ng pag-aasawa na gusto ng Diyos na ma-establish. Sinimulan niyang i-establish ito sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. Sila ang unang mag-asawa. Sa pamamagitan ni Adan at ni Eva ay itinatag ng Diyos ang uri na pag-aasawa na gusto niya. Sa pag-aasawa, ang nasa isip ng Diyos ay hihiwalay ang lalaki sa kanyang mga magulang. Bubukod sila ng tahanan. Magiging independent sa magulang. Tatayo at ulo ng pamilya. Makikipisan sa at sila ay magiging isa. Para maitatag ang ganitong halimbawa ng pag-aasawa, kahit walang ama at ina, si Adan ay sinabi sa Genesis na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sasama sa kanyang asawa. Hindi matutupad ang nasa isip ng Diyos kung tungkol sa pag-aasawa kung hindi hihiwalay sa mga magulang ang mag-asawa. Ano ang dapat mangyari sa pag-aasawa ayon sa Diyos? Bubukod sa magulang. Sasama sa kanyang asawa. Magiging isa sa kanyang asawa.
Sa pag-aasawa, tumitigil na tayong maging anak na nakadepende o nakaasa sa ating mga magulang. Tinatayuan na ninyo ang inyong responsibilidad at pananagutan ng kayong mag-asawa lamang. Iniiwan mo na ang dati mong pamilya. Sa English po, ang salitang ginamit ay forsake o pabayaan, talikuran, wala nang pakialam. Parang masakit po yun, forsake, talikod, iwanan, wala nang pakialam. Tinatalikuran na natin ang ating pamilya na parang hindi na natin sila pamilya. Wala na tayong pananagutan sa kanila. Ang ituturing na nating pamilya ay ang ating asawa. Ano man ang hirap, pagtutulungan yon ng mag-asawa. Ano man ang maligaya, kayong dalawa ang magdiriwang. Ang ating karapatan ay sa ating asawa na. Inililipat na natin ang ating katapatan mula sa ating magulang patungo sa ating asawa. Wala na tayong mas mahal kundi ang asawa na. Sa kanya na natin iniaalay ang ating pangarap, pagsisikap at tagumpay. Bakit po kaya? Bakit kaya? Dahil bumubuo na tayo ng isang bagong sambahayan. Bumubuo na tayo ng isang bagong sambahayan na ang kaugnayan at katapatan ay para na sa asawa. Exclusive para sa inyong dalawa. Kaya sasama ka sa iyong asawa at kayo ay magiging isa. Hindi na kayo dalawa kundi iisa. Ang lahat ng kanya ay iyo at lahat ng iyo ay kanya. Ang gusto ng Diyos ay nagkakaisa at nagkakasundong mag-asawa. Magkaiba tayo at magkaiba ang gusto, pero sinisikap nating maging iisa sa puso at sa isip. Hindi tayo nagkukumpetensya sa isa't isa, kundi gumagawa tayong parehas para sa ikatatatag ng ating pagsasama. Hindi na ninyo ituturing as ang isa't isa na iba sa iyo. Kaya kahit ang kinikita ninyo ay hindi na para sa isa't isa, hindi na para sa iyo, kundi para sa inyong dalawa. Hindi rin kayo naglilihim sa isa't isa o nagtatago ng anuman sa inyong asawa. Hindi natin taksilan ang ating asawa kahit nasa isip lamang. Wala na tayong ibang taong minamahal o itinatangi ng higit kundi ang ating asawa lamang. Wala na tayong ibang paglilingkuran kundi ang ating asawa. Wala nang mas mahalaga sa atin kundi ang ating asawa na. Ang ating buong katapatan ay sa ating asawa na lamang. Ang ating buong katapatan ay sa ating asawa na lamang. Ikaapat, marami pong inaasahan sa ating gagawin para sa ating mga asawa. Mapagpasakop na asawa, a submissive wife. Sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24, sa NIV ay sinabi, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Pansinin po natin ang mga salitang submit to your own husband. Submit as you do to the Lord. Husband is the head of the wife. At saka yung submit to your husbands in everything.
Submit to your husbands in everything. Ang mga lalaki po ang inilagay na ulo, hindi lamang sa kanyang asawa, kundi sa lahat ng bagay. Sa Genesis chapter 1 verse 28 ay ibinigay ng Diyos sa tao ang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng kanyang nilikha. Ang tao ang head ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kung siya ang head, ano po ang kanyang kailangan? Hindi po ba at tagasunod? Anong klase kang head kung wala namang gustong magpasakop at sumunod sa iyo? Wala kang kabuluhang head kung ganon. Kung walang gustong magpasakop sa iyo. Magagampanan mo lamang ang iyong tungkulin bilang tagapanguna kung nagpapasakop sa iyo at sumusunod ang mga nasasakupan mo. Dahil dito, inuutusan ni Pablo ang mga babae na pasakop sa kanya-kanyang asawa. Para maging matagumpay ang ating asawa sa kanyang pagiging ulo, kailangan nating magpasakop sa kanya. Hindi pwedeng dalawa ang ulo. Hindi pwedeng dalawa ang ulo. Isa lamang ang ulo ng pamilya at iyon ay ang lalaki. Ang ating pagpapasakop sa ating asawa ay siya ring tutularan ng ating mga anak at ng ibang tao na nakapaligid sa ating asawa. Anong uri ng pagpapasakop ang hinihingi sa asawang babae para sa kanilang asawang lalaki? Lubos na pagpapasakop sa lahat ng bagay. Kagaya ng pagpapasakop sa Panginoon. Ito po ay mahirap, ano? Ang hinihingi sa mga babae ay absolute na pagpapasakop. Hindi tayo binibigyan ng kahit na kaunting karapatan na labanan o banggain ang ating mga asawa. Mahirap para sa tao ang magpasakop. Ang gusto natin, tayo ang masusunod. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 16, Genesis chapter 3 verse 16, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Sa simula't simula pa ay ito na ang kaayusan na itinatatag ng Diyos. Ang lalaki ang mamamahala at siya rin ang magpapasunod sa kanyang asawa. Ang salitang your desire shall be for your husband ay nangangahulugang ang mga gusto ng babae ay ipapailalim na niya sa kagustuhan ng kanyang asawa. Ang asawa ang kanyang susundin palagi. Kung ano ang gusto ng asawang lalaki, yun din ang gugustuhin ng kanyang asawang babae. Ipagpaparaya ng babae ang kanyang mga gusto, alang-alang sa ikasisiya ng kanyang asawa. Ang salitang rule naman ay nangangahulugan na ang lalaki ang maglalagay ng batas at ang babae ay susunod sa batas na ilalatag ng lalaki. Walang katungkulan ang babae na maglatag ng batas. Ang katungkulan niya ay magpasakop at sumunod. At sa talata ay sinabing magpasakop sa lahat ng bagay. Hindi natin pipiliin kung alin lamang yung gusto natin sundin. Hindi din yung kung komportable lamang at maalwan para sa atin, kundi sa lahat ng bagay, maalwan man o mahirap. Palagi bang tama ang mga lalaki? Palagi bang mapapabuti tayo sa kanilang ipinapasunod?
Hindi po. Pero pananagutan na nila yon sa Panginoon. Ang katungkulan nating mga babae ay magpasakop at sumunod. Anong klaseng pagpapasakop? Anong klaseng pagpapasakop? Kagaya ng pagsunod natin sa Panginoon. Na parang ang Panginoon ang ating sinusunod. Hindi natin kinu-question ang karunungan o desisyon ng Panginoon. Hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo umaayaw. Hindi natin nilalabanan ang Panginoon. Ganoong klase ng pagsunod ang hinihingi sa atin. Wala ba tayong karapatang magsabi ng ating opinyon at palagay? Wala ba tayong karapatan magsaway at magtama kung sa tingin natin ay mali na sila? Mayroon tayong karapatan na magsaway. May karapatan tayong gawin ang lahat ng iyon. Ngunit kapag nagpasya na ang ating asawa, anuman ang kanyang pasya, dapat na tayong magpasakop at sumunod. Ang tungkulin natin ay ipanalangin sila at kausapin sila ng mahinahon bago sila magpasya. Ngunit kapag nagpasya na sila, final na yon. Ang lahat ng kanyang sasabihin ay batas na susundin at ipapatupad ng asawang babae. Magugulo ang kaayusang itinakda ng Diyos kapag ipinilit ng babae ang gusto niyang mangyari sa pamilya. Paano po kung ang lalaki ay walang kakayanang manguna o mas malaki ang kakayanan ng babae na manguna? Paano kung mas magaling at mas matalino ang babae o mas madiskarte? Nananatiling ang lalaki ang ulo ng sambahayan at ang babae ay suporta lamang na tutulong sa kanyang asawa na gawin ang nararapat niyang gawin ayon sa inaasahan ng Diyos. Hindi pinapayagan ang babae na agawin ang pwesto ng kanyang asawa sa pamumuno at pamamahala sa pamilya. Ang lalaki talaga ang itinalaga ng Diyos na leader ng pamilya. Makikita ang husay ng babae na magpasakop sa asawa kung sa kabila ng katotohanang mas malaki ang kanyang kakayanan ay nagagawa pa rin niyang panatilihin ang kanyang suporta sa kanyang asawa. Yung nananatili siyang sumusunod at nagpapasakop sa kanyang asawa. Ito po ba ay parang batas militar na winawalan ng karapatan ang mga kababaihan? Hindi po. Kaya ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 25, Efeso chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Nag-uutos naman po sa mga lalaki na ibigin ang kanilang asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Binabalanse ng malaking pag-ibig ng asawang lalaki ang lubos na pagpapasakop ng asawang babae para huwag maabuso ang mga babae. Sa disenyo ng Diyos, ang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ginawa ba ng Diyos na mas mababa ang babae kesa sa mga lalaki? Hindi po. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, babae man o lalaki. Pero sa pamumuno at sa pamamahala, ang lalaki ang inilagay ng Diyos na ulo ng kanyang asawa. Sa lahat ba ng lalaki ay magpapasakop ang mga babae? Hindi po.
Ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 22 ay magpasakop sa inyong asawa. Sa inyong asawa lamang kayong may karapatang magpasakop. Pero sa ibang lalaki, sa trabaho mo, sa school mo, sa inyong samahan o komunidad, kahit na sa gobyerno, wala kang katungkulang magpasakop sa kanila. Malibang sila ay may otoridad sa iyo, mas nakakataas ang katungkulan sa iyo. Halimbawa ay yung boss mo, yung pastor mo, yung kapitan ng inyong barangay, yung mayor, o yung iba pang otoridad. Dapat mo silang igalang at pasakop sa kanila. Ngunit kung kapantay mo sila sa katungkulang at gawain, tratuhin mo silang equal. Panglima po at panghuli, magalang na asawa. Magalang na asawa. A respectful wife. Sa Efeso chapter 5 verse 33 ay sinabi, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salitang respect po ay paggalang sa talatang ito ay galing sa salitang Grego na phobitay, na ang kahulugan ay to be afraid, umatakot, to run away from, ulayuan, galing sa salitang phobos o phobia. Matindi po ang salitang ito, phobia. Ang uri ng paggalang na sinasabi dito ay yung may kasamang takot na halos hindi mo na siya malapitan. May kasamang takot. Ganoon ba ang nais ng Diyos na igalang natin ang ating asawa? Sa Amplified Version po ay sinabi na, let the wife see that she respects and reverences her husband, that she notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates and esteems him, and that she defers to him, praises him, and loves and admires him exceedingly. Ang salin na ito po ay nagdidetalye kung anong klaseng paggalang ang dapat nating gawin ng asawang babae sa kanilang asawa. Kapansin-pansin po yung mga salitang reverences, venerates, at admires exceedingly. Yung iba pong mga salita ay pwede nating maunawaan kagaya ng notice, regards, honor, prefer, esteem, praise, defer, love, at admire. Pero yung reverence and venerate ay mga salitang sa Panginoon lamang natin ginagamit. Gusto ba ng Diyos na igalang natin ang ating mga asawa katulad kung paano natin iginagalang ang Diyos, kung paano natin pinakukundanganan ang Diyos? Maaari pong mas mababa lamang ng paggalang natin sa Diyos. Dahil nga ang ginamit na salita ay phobitay, paggalang na may kasamang malaking pagkatakot. Sa laki ng paggalang natin ay hindi natin magawang lapastanganin siya. Kahit na minsan ay mali naman siya. Madalas nalalapastangan natin at hindi napapakundanganan ang ating mga asawa. At ang ating talata ngayong umaga ay nag-aakay sa atin para pag-isipan ito. Paano ko ba igagalang ang aking asawa? Na igagalang ko ba siya ng tulad ng iniuutos sa Biblia? Ibinibigay ko ba sa kanya ang angkop na pagpapahalaga? Iniingatan ko ba at binabantayan ang kanyang dangal? Iniingatan ko ba ang kanyang pangalan? Binibigyang kahihiyan ba natin sila? Isinasaalang-alang ba natin ang pagiging ulo ng ating sambahayan? May nakakakita man o wala,
may makakarinig man o wala, ngunit lalo na kung may ibang taong nakakakita at nakakarinig, dapat nating pahalagahan ang kanyang kahihiyan at ang kanyang dangal. Paano siya igagalang ng ibang tao kung ang kanyang asawa ang unang-unang lumalapastangan sa kanya? Ang unang Pedro, chapter 3, verse 1, ay isinalin sa Worldwide Version ng ganito, "Wives, respect and obey your husbands in the same way." Sa pamamagitan ng salitang in the same way, sa unang Pedro 3 verse 1 ay ikinumpara ang paggalang sa asawang lalaki na pagpapasakop naman ng alipin sa kanyang amo na sinabi sa unang Pedro chapter 2 verse 18. Unang Pedro chapter 2 verse 18. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo siya. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Ang paggalang daw po sa asawang lalaki ay kagaya ng pagpapasakop ng alipin sa kanilang Panginoon. Ginagawa natin ito alang-alang sa takot natin sa Panginoong Diyos. Out of reverent fear of God. We submit, respect, and obey our husbands. Maaring hindi palaging kagalang-galang ang ating mga asawa. Maaring minsan ang ginagawa nila ay nakakatrigger na sa atin para labanan at lapastanganin sila. Gayunman, nananatili ang utos sa atin na igalang sila sa pinakamataas na uri ng paggalang. At kung may pagkakataon na nalalapastangan natin sila, katungkulan natin na humingi ng tawad. Kilalanin na hindi natin nasunod ang uri ng paggalang na hinihingi ng Panginoon sa atin. Alalahanin natin mga kapatid, na ginagawa natin ito alang-alang sa Panginoon at hindi dahil sa ating asawa lamang. Ginagawa natin ito alang-alang sa Panginoon at hindi dahil sa ating asawa lamang. Bagamat kung tunay na minamahal naman natin ang ating asawa, ay magaan sa loob natin na maigalang natin sila. Maigagalang natin sila palagi kung tunay natin silang minamahal. Hindi po madali ang hinihingi sa atin bilang asawang babae. Mahirap ang magsuko ng ating karapatan. Ngunit nauunawaan natin ngayong umaga na tayong mga babae ay nilikha para punuan ang pangangailangan ng ating asawang lalaki. Iyan ang layunin ng pagkakalikha sa atin. Bagamat nang likhain ng Panginoon ang tao ay isang lalaki at isang babae naman, ang binalak nilang gawin sa simula't simula pa, ang katotohanan ay nananatili na nilikha tayong mga babae para tugunan ang pangangailangan ng mga lalaki ng angkop na makakasama at makakatulong. Tayo ay nilikha para sa kanila. Kaya sa unang Timoteo chapter 2 verse 13 ay sinabing, alalahanin ninyo si Adan na unang nilalang bago si Eva. Ang talatang ito po ay nagpapahayag ng kapangunahan ng mga lalaki sa mga babae. Dahil unang nilalang si Adan, kalooban ng Diyos na siya ang maging ulo at pangulo ng kanyang asawa. Kapag maluwag sa puso na natanggap natin ang layunin ng pagkakalikha sa atin, hindi mahirap sa loob na magpasakop, gumalang at tumulong para bigyang dangal ang ating asawang lalaki. Hindi na natin nararamdaman na parang alila tayo, na tayo ay parang walang halaga, na parang wala tayong kabuluhan, dahil alam nating ang ating tunay na halaga ay kapag nagagampanan natin ang layunin ng Diyos sa pagkalikha sa atin. Hindi tayo ang mahalaga
kundi ang layunin at ang plano ng Diyos. At kapag nasusunod natin yon, nabibigyang lugod natin ang Diyos at naaabot natin ang tunay na halaga at nagiging maayos at payapa ang ating tahanan at ang ating pamilya. Ngunit kapag nilalabanan natin ang kalooban ng Diyos, para sa atin, nagugulo at nagkakagulo ang sambahayan. Mas maligaya kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos nang walang pagtutol o paglaban. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.